ngayon, ito at marami ng hinog. Isa sa mga hinog ay itong inaamoy namin ni Rosana. Amoy na amoy niya. So, kukunin na namin to guys, tapos magluluto kami ni Rosana mamaya ng bilo-bilo. O, diba? Masarap pang masarap pang belo-belo sabi nyo. Masarap pang bilo-bilo pag may langka. So, try na natin. Sunod-sunod na ano na to eh. Yan. Oh, meron na kaming hinog na jackfruit, langka. Gagawa kami ng bilo-bilo, tapos ang sobra gagawin daw ni Rosana ng jackfruit candy. Yay! So, ayun na nga siya guys. Pinabiyak ko na kay Habi para malinisan na namin ni Rose. Madagta nga lang siya. Ang langka kasi madagta. So, ayan na siya. Sinap-chop na para madali lang namin linisan. Tapos, yung part of it nga ay gagawin namin pagsahog sa aming bilo-bilo. So, ayan na siya. Pinapakita ko yung mga ingredients ng bilo-bilo ko. Kunti lang siya. Langka. Meron tayong gata. Tapos, ng glutinous rice. Ng sugar, at yung ating bananang saba, hinog na bananang saba. So, ganyan lang ang ingredients ng aking bilo-bilo. Ayan. So, umpisahan na natin. Magsusukat ako ng mga 2 cups lang ng glutinous rice dahil konti lang naman kami. Sobra na nga yan. Magbibigyan na lang ako sa aming mga kapitbahay. Ayan siya. Tapos, kuha tayo ng 1 cup of water. Unti-unti nating ilagay ang tubig sa ating glutinous rice at ating halu-haluin hanggang sa maiubos natin. Kasi kailangan nating i-mash yan, di ba? Imamasa natin, pero yung eksakto lang na tubig ang mailalagay natin. Hindi siya kailangang malabnaw na malabnaw dahil mahirap siyang bilot-bilutin. So, ganyan siya guys. Tapos maglagay tayo ng another glutinous rice sa plate para pang ano natin. Hindi siya magdikit-dikit. Yung ginagawa nating bilo-bilo ay hindi magdikit-dikit. So, ganyan siya guys. Bilot-bilutin na lang natin. So, ayan, ganyan. Halos lahat naman tayo gumagawa niyan sa bahay natin, di ba guys? Dahil natutunan nga natin sa mga nanay natin, na natutunan naman ng mga nanay natin sa mga lola natin. So, yung isa sa parang Filipino, food na halos lahat alam na yung local natin. So, ito, tinachop ko na rin ang ating saging. Yung iba, nilalagyan nila ng kamote. Tapos, yung, anong tawag mo dun sa sagu yata, yung sa bilog-bilog. Hindi ko masyadong gusto kasi yung sagu eh. Kaya, hindi na ako naglagay. Ganyan siya. Tapos, kananiwang ginagawa din itong business.
yung mga nagbebenta ng ganun, pag nagluluto sila, tapos binabahay-bahay lang nila, o kaya pumunta sila sa market, sa mga nagtitinda din sa market, may dala silang mga plastic glass, tapos nagbibenta sila, parang isang sukat yata 10 pesos, ganon, at mabenta naman, lalo na kung meron siyang langka. Pero naluluto naman ng bilo-bilo na kahit walang langka. Ayan. So, ayan na siya. Ready na? So, ganyan lang siya, guys. So, ang next step na gagawin natin ay ang pagluluto na nga. So, ito yung ating gata. Ilagay na natin sa pot yan. Tapos, pakuluan na lang natin. Ayan, nilagay ko na sa pot. So, pagkakulo niyan, pwede na nating unti-unting ilagay yung ating mga ingredients. So, una kong ilalagay ang ating saging. Ayan siya. Pagkatapos, isunod na natin yung ating bilo-bilo. Ayan. O, diba? Huwag nating sabay-sabay na ibuhos dahil magdidikit-dikit siya. Ganyan. Paisa-isa lang nating ilalagay. Yung mga lola ko noon na ang galing gumawa ng ganito eh. Madaming kakaninong mga panahon namin. Hindi tulad ngayon na panay na lang chichirya kinakain ng mga bata. Noon kasi lahat ng kinakain namin, niluluto na lang namin sa bahay. Walang bili-bili. Kaya daw mas healthy yung mga tao noon dahil natural yung mga kinakain nila. Niluluto na lang nila. So, naglagay na ako ng half cup of sugar. Huwag nating masyadong tamisan dahil matamis yung langka na ihahalo natin. Besides, hindi naman ako masyadong mahilig sa yung too much sugar ba. Ayan. Nakakaumay kasi pagka masyadong matamis yung bilo-bilo, di ba? Dapat yung enough lang siya, ganun. Ayan. So, halo-haluin na lang natin para hindi siya magdikit-dikit. Sino sa inyo ang napakagaling magluto ng bilo-bilo sa bahay, guys? Gustong-gusto ng mga bata yan, di ba? Kaysa bumili tayo sa labas ng kung ano-ano lang. Ayan na siya. Oh, malapot na. Nailagay ko na rin yung ating langka. So, bakit siya lumapot? Dahil dinagdagan ko siya ng mga 2 spoons ng glutinous rice. Yan. Luto na siya, guys. Pwede na tayong kumain. O, di may masarap na tayong merienda. Yummy. Kain na tayo. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Stay happy and healthy. See you again next time. Bye-bye.